Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 25, 2021 at ang ganda po ng closing ng ating index. So makikita mo naman, puro verde po yung ating kandila. Nag-gain po tayo ng 1.29%. So halos bullish engulfing candle na tayo dito sa ating malaking red candle last time. So ang index natin nag-close ng 6,581 naman. Ayan. So dahil dyan, naglundagan po yung ating mga small caps, mga big caps, meron din. At saka mid caps po natin is maganda nga po yung galaw for the day naman. So isa lang yung medyo mataas ngayon, itong si BSE, pero the rest, kahit pa paano nag-gain naman yung ating mga stocks. Ayan. So pag-usapan po natin kung ano po yung mga nangyari dito kina BSE, dito, PHA, DDNPR. So second day, hindi pa rin maganda yung candle natin. Si ABA, merong disclosure. Si Apollo, wala pa rin news. And then si SCC, so big winner din to kasi nag-gain siya ng more than 10% for the day after niya magkaroon ng dividends declaration naman. And then pag-usapan po natin yung ating PSEI index naman. Ayan, sa mga bago po dito sa ating channel, so huwag niyong kalimutang basahin po yung ating disclaimer. So ginagawa po natin itong mga reviews natin bilang isang study lamang dito sa ating stock market. Gamit nga po yung mga technical analysis na alam po natin. So yun nga, for educational purposes lang. And then yung decision para mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng stocks, depende pa rin sa inyo yan guys, kasi pera po kasi yan eh. So very risky po yung ating market. So kayo pa rin yung magkakaroon ng final na decision kung ano po yung gagawin nyo sa ating mga investment. So especially ngayon, medyo nasa pessimistic condition tayo. So mamaya tingnan natin yung ating COVID cases. So mukhang may pasabog na naman at hindi po maganda. So akala natin medyo nag-drop na siya. Pero yun nga, all-time high na naman yung ating COVID cases sa kanya. Okay po. So, sa mga bago din dito sa ating YouTube channel, so huwag niyong kalimutang i-subscribe po siya para updated ka po lagi dito sa ating mga binablog naman sa kanya. So, meron tayong mga daily uploads, so pwede mong balikan at tingnan mo na maigi. Baka naman makatulong sa iyo yung mga analysis natin para sa mga next na trading days. Alam natin kung ano po yung mga pwede naman natin gawin sa kanya. Or, kung gusto mo naman information about sa mga incoming companies, meron tayong mga particular reviews dito. Halimbawa si Mondi Nissen or yung papasok na REITs ni FLI po natin. And then yung katatapos lang na DDMP REITs naman natin sa kanya. So, marami pa po dito. I-browse nyo na lang. Ganun din po yung ating mga sample trade sa kanya. So, ang hanapin mo lang dito is yung mga techniques na ginagamit natin. So, ayaw mo na yung mga value na nakalagay dyan. So, hindi naman malaki. And then yung ating mga basic indicators, so makita mo dito, ito lang naman yung ginagamit natin. So sabi ko sa inyo, wala na tayong ibang special indicators pa na ginagamit. Ang kailangan mo lang naman is yung mga basic para makita mo kung ano yung direction po ng ating mga prices sa ngayon. Kasi magigain lang naman tayo sa market pag umaakyat po yung price action naman natin sa kanya. And then, yung building your fundamentals, ito po is para sa mga risk management natin, para hindi tayo, halimbawa, hindi tayo sobrang todo maglagay ng investment sa isang stocks, and then, minsan kasi, nagbabago yung direction, baka matrap tayo. So, kailangan mo na risk management. Kung papasok ka, alam mo na kung saan ka lalabas or magkakaroon ng mga stop loss kung nagbabago po yung direction ng ating mga stocks naman. And then, sabi ko sa inyo, follow mo lang ako sa aking mga social media. So, kanina, meron tayong mga good trade. So, yung isa, hindi ko pa nabenta, pero tingnan natin bukas kung ano mangyari dito kay BSC. Yung isang successful na trade natin, nabenta natin siya. So, dito po, nagpo-post tayo ng mga information, technical analysis din lang, plus yung mga vlogs din po natin sa kanya. Or iba pa na pwede po makatulong sa mga kasama natin na traders, or follow mo lang ako dito sa aking Facebook page na Palabi Traders. So, ganun din. Nagpo-post din tayo ng mga information about sa stock market. And then sa mga news, tingnan natin yung mga na-retweet natin na news sa kanya. So, meron tayong joint venture agreement ngayon kay ABA sa si Green. So, mamaya i-discuss natin si ABA. So, kaya po umakyat yung kanyang price ng 10%. And then, itong si Green natin, so nagkaroon siya ng trading halt. Kaya siguro hindi masyadong umarangkada yung kanyang price action around 12.30 o 12.45. So, ito po yung mga merong good news for the day. And then, ito yung breaking news natin. So, not so good. So, parang okay na sana yung galaw ng ating market. Pero ito na naman. So, nabubulagan na naman tayo sa mga bago pong updates ng ating COVID cases. So, meron tayo 8,773. So, all-time high yan. Sabi ng ating mga news articles. So, not so good. So, expect most likely may mga negative sentiment sa market. And then, Friday pa bukas. So, umakyat yung mga stocks. Baka merong mga profit taking na
pwedeng mangyari sa kanya. So yung mga iba pa po na mga na-repost natin, halimbawa si CLI, so nagkaroon na siya ng filing ng application sa SEC para sa kanyang 123% stock dividend. So for approval pa naman, so ang nakita natin na dahilan kaya umakyat siya is yung upcoming na dividends naman po niya. So separate pa yung 123% na stock dividend sa kanya. Ayan. So pwede nyo pong pasadahan yung iba pang mga information, si SEC, si Green Aba. Ayan. So same din lang. And then, yung iba pa na mga informations na pwedeng makaapekto sa ating mga stocks naman sa kanya. So, follow mo na lang yan, guys. And then, yung ating Patreon, so, yung mga nagtatanong, April 2 pa po yung opening niya. So, dito naman, kasama ko po nagtitrade yung mga kasama natin na sumali dito sa ating Patreon. So, may kanya-kanya levels. So, nag-guide po tayo sa mga kasama natin na medyo nahirapan pa rin dito sa stock market or gustong sumabay lang doon sa mga tinitrades naman natin sa kanya. So, and then, kung gusto mo, meron ding part na puro lectures lang siya. So, depende naman sa'yo kung ano yung objective mo sa pagsali po dito sa ating group naman. Ayan. So, April 2 pa po yung ating opening. So, tingin tayo dito sa ating index. So, maganda nga po yung ating closing. Actually, very good siya. Kasi 4 na araw na green yung candle natin. So, parang hindi niya iniinda yung ating COVID cases. So, nag-correct siya last time at then ngayon, bumabalik siya. Ito nga, halos sabi ko sa inyo, magkaroon siya ng bullish engulfing candle. Then, yesterday, very good yung catalyst na net foreign buying. Pero ngayon is net foreign selling. So, umalis pa rin yung ating mga foreigners. Negative 783.51. So, not so good. Ano kaya yung net foreign buying na yun kahapon? So, medyo nakakalito din minsan, di ba, kung sinusundan mo yung ating net foreign buying. Pero, most likely, selling pa rin kasi 300 yung kahapon. Ngayon is negative 700. So, lumalabas pa rin po yung ating mga foreigners. So, same sentiment kahit green po yung candle natin sa ngayon at nakita mo yung ating COVID cases hindi maganda, baka mauntog yung ating mga candles dito sa ating stock index kasi yung iba nagtaasan na rin medyo malaki na rin yung galaw ng iba, baka mag-profit taking muna bukas din. So, yun yung expectation natin kasi malaki po yung ating COVID cases. Ang best scenario siguro bukas is either merong magtuloy doon sa mga stocks na umakyat sa ngayon kasi maganda yung momentum, may mga pumasok na volume sa kanila. Pero yun nga, baka magkatakutan dahil sa dumadaming COVID cases natin. So, tingnan po natin bukas. So, hopefully, yung matira is yung matibay na stock natin and then mag-continue po yung recovery naman ng kanilang mga prices. So, kung ang indicator lang pagbabasehan sa ngayon, ang ganda niya, meron pa siyang potential na upside. Pero alam natin, dahil doon sa increase ng COVID cases, baka mag-drop down din ulit bukas yung ating index. Ayan. So, pero maganda yun na umpisa na niya ng recovery kasi nagka-curve up yung MACD. Yung ating RSI nagkaroon ng breakout. Pero bukas natin malalaman talaga kung totoong breakout yan. Kasi pwedeng bumalik siya sa ilalim kung ang sentiment ng market is negative dahil nga po doon sa ating COVID cases naman sa kanya. So, isa pa siguro na nakatulong kasi hindi pa naman natin alam yung COVID cases number kanina kaya umakyat yung ating index is kahapon is dumating po yung second batch of Sinovac vaccines donated by China, around 677,000. So, ang dami pong mga press release na nabasa tayo with regards po sa pagdating ng ating mga vaccines sa kanya. Plus, maraming news na naglalabasan na medyo nakautang na naman yung ating government dito din sa China or isang Beijing company para sa mga pag-procure ng ating mga vaccines sa kanya. So, mayroong mga aid na nakukuha po yung ating government plus yung donations po ng China. So, naging positive po yung sentiment ng ating market naman sa kanya. Ayan. So, pwede nyo basahin to. Galing po kay The Star. And then, tingin tayo sa ating COVID cases. Ito yung medyo okay na tayo kahapon, di ba? Nung isang araw, nagkaroon ng 5,000 cases. At din ngayon, March 24, 6,600 cases. Pero ngayon, nabulaga tayo dun sa nakita natin dito po sa ating ni-retweet. So, 8,773. So, medyo hindi maganda na naman yung yung pwedeng indication yan. So, red sign yan kasi paakyat pa rin po yung ating COVID cases naman sa kanya. Kaya ang expectation natin, based lang dito sa COVID cases, so baka may konting correction pa si PSE bukas, indahin niya. And then Friday, di ba? Plus next week, malapit na po mag-start yung ating Holy Week. So ilang araw lang yung ating trading day sa isang
linggo naman sa kanya. So i-plan mo po yung mga hawak mo kasi normally napapansin ko naman so sa tagal na natin sa market, basta merong holiday na matagal and then yan nga walang masyadong good news sa market, naglalabasan kasi yung ating mga investors naman sa kanya. So opportunity siguro dun sa mga naghahanap ng mga bounce trades na kalabas na ngayon, pwede silang mamulot during the time na magko-correct ulit yung ating mga price action naman sa kanya. Okay? So, tingin po tayo dito sa ating US market. So, makita mo, mukhang maganda sila. So, kagabi, medyo nag-drop na malakas yung ating Nasdaq Composite Index, negative 2.01. Kaya yung start ng ating European market kanina is medyo mapula. So, pero ngayon hindi siya sumasabay. Nauna ngayon yung ating mga futures, Nasdaq, Dow, saka S&P 500. Makita mo, very green sila. Pero dito sa Europe, medyo red to sideways. Kasi ganun din naman dito sa tingnan mo. Dito sa bandang Asia, Shenzhen, 0.1%. Hang Seng, negative 0.07. Si Nikkei, medyo nag-correct siya kasi more than 2% yata to kahapon. Pero on the rest, hindi rin masyadong gumagalaw yung kanilang mga indices. So, makita mo is konting green, konting red po yung nakita naman natin sa kanya. So, most likely, baka sideways din itong si US market natin mamaya. Okay, so yun po yung ating observation overall market sentiment ng ating PSEI. So bukas careful lang tayo sa mga hawak natin, baka doon tayo sa tuktok na kabili, especially yung ating mga trending stocks kasi malalaki po yung galaw nila for the day naman. Okay po, so pag-usapan natin yung mga trending stocks natin. So unahin po natin itong si BSC. So ang ganda ng galaw niya. So nag-gain po siya ng 24.66% plus pinasok ng konti. Meron siyang 4.13 million na net foreign buying naman sa kanya. Ayan. So medyo maganda po yung galaw niya kasi meron siyang disclosure. Hanapin natin ng konti yung nilabas niya. Ayan, so umaga-umaga nakita po natin to, merong disclosure po itong si Basic Energy. So ang sabi dito, yung pinaka-title na Approval of Department of Energy of the Wind Energy Service Contract of Mabini Energy Corporation. Ayan, so mukhang may nakuhang magandang kontrata yung ating company na si Basic Energy. So andito po yung pinaka-details naman niya. Kaya nagustuhan po siya ng ating mga investors sa ngayon. Kasi maganda po yun kasi nagkaroon siya ng bagong project. So makakatulong po as a company dito kay Basic Energy. So tingnan natin yung kanyang earnings last time. Hindi rin maganda yung kanyang net income. So hopefully maging maganda yan yung nakuha po na bagong contract nitong si Basic Energy natin para sa bottom line ng kanyang business. Kaya pinasok po siya ng ating mga traders. So tingnan natin sa 5-minute charts kung ano nangyari sa kanya. So makita mo dito, naging successful yung galaw niya. Meron siyang shakeout dito around 11. So kaya napabenta tayo dito sa area na to 0.83 kasi nakita natin medyo nawawala yung volume niya pero hindi natin napansin, kokonti lang yung nagsisell sa kanya and then pagdating ng 11.50 binomba na po ulit itong si Basic Energy naman natin. So yun yung pinaka-reason kaya umakyat po itong si Basic Energy kasi meron po siyang disclosure na maganda naman sa kanya. So maganda po yung nangyari. Yung ating RSI is halos nasa 50. Makita mo dito nagkaroon siya ng breakout. So ilang araw na rin siyang nagkakaroon ng magandang base support dito sa 0.68 or 0.7 na level. And then ngayon, dahil maganda yung galaw niya, makita mo nagka-curve up na po yung ating MACD formation. So kung siguro wala yung yung mataas na COVID cases natin, baka meron pang optimistic na follow-up through itong si Basic Energy. So ngayon, magdedepende na lang tayo sa price action kasi nga meron pa tayong bad signal or yung ating COVID cases is hindi maganda. So tingnan natin kung magpa-profit taking po yung ating mga kasama. So nag-drawing tayo ng Fibonacci mula sa kanyang pinaka-base na support. At then makita mo nasa current level po ng resistance ng Fibonacci itong si Basic Energy. So maganda, ma-break niya yan bukas and then i-try niya ulit yung around dito sa level natin 1 peso siguro yung pinaka psychological level natin sa kanya. Hopefully hindi daw yung lalabas na candle kasi ang pwedeng mangyari naman yan magkaroon siya ng fake out breakout umakyat and then mauntog yung ating price action kasi nga bad sentiment sa ating market. Pero tingnan natin kasi meron naman siyang catalyst kung magtutuloy po itong si BSC natin. So, dahil medyo bullish siya, itatas ko ng konti yung resistance dito sa may 1 peso. Yan na lang yung pinaka-psychological support or resistance natin. And then yung pinaka-support natin is ilalagay ko na lang dito sa area na to. Tanggalin ko to para medyo malinaw. Kasi merong kumpulan ng price action. So, pwedeng dito sa half body ng candle.
Yan, pwede mong maging pinaka-support sa kanya kung sakaling hindi po maganda yung galaw bukas naman or magkaroon ng profit taking dahil doon sa COVID cases nga po natin sa kanya. Ayan. So, tingnan natin kung affected ba ng business niya yung ating COVID cases. So, yun yung pwedeng maging usapan bukas kasi Wind Energy itong si Basic Energy Corporation naman natin. So, mga renewables din kasi yung isa sa mga portfolio po nitong si Basic Energy naman natin sa kanya. Ayan. So, yan po yung nakita natin sa kanya. Hopefully, meron pa siyang rebound or isa pang push ng kanyang price action bago siya mag-correct at maghanap ng kanyang next support level naman. Okay po. So, congrats doon sa mga nakahuli sa kanya at nag-abang sa bottom picking. So, next po natin si Dito. So, di natin napapansin. So, mabay din itong si Dito natin. So, gumanda po yung kanyang RSI ng konti. Nagkaroon siya ng higher low. And then, maganda yan kasi di ba meron na siyang breakout last time. Ang kulang na lang talaga sa kanya is volume. Kaya mapapansin mo dito, hindi po umakyat yung ating volume sa kanya. So, nahirapang umakyat yung ating price action. Pero maganda yung pinapakita po ng kanyang mga technicals. So, pakyat yung RSI. Although, hindi pa naman siya ganun ka-bullish. Pero yung ating MACD, meron siyang premonition na gusto niya magkaroon ng crossover. Siguro, pag nakaipon ng konti, momentum, then saka natin makita kung mag-fill the gap nga itong si dito natin. So, although nag-gain naman tayo, 5.71%. So, ilalagay ko pa rin kung ano yung usapan natin sa kanya last time, 11.5. At then, yung support natin sa kanya dito sa baba is dito sa 8.5. Kasi dito naman naglalaro yung price action po nitong si dito naman natin. So, wala pang masyadong catalyst sa kanya. Maliban dun sa mga pinopost sa Investa, may nakita tayo kanina, namimili na po yung ating mga yung ating mga chairman or yung ating mga board of directors ng dito natin si Mr. Alberto Ernesto. So 9 pesos yung bili niya. So last time 'di ba si Mr. Uy or isa pong board of directors ulit namili naman at 10 pesos or 9.8. So nag-accumulate po yung ating mga officials, yung mga nakabenta dito sa 17-18 last time. Dito naman sila pumopondo sa ngayon. So tingin nila siguro fair value yung current price action po nitong si dito natin. So, ang maganda sa kanya, yung ating net foreign buying, nandun po siya. So, meron nag-accumulate dito kay dito si ME. So, meron siyang 11.54 million. So, makita mo, meron po siyang intention na siguro, one of these days, magkaroon siya ng konting rally kasi meron po siyang accumulation ng ating mga foreigners naman. Pero sa ngayon, ito muna yung nakita natin. So, maganda na maka-breakout siya sa 11.5 pesos naman. Okay po. So, yung pinakita natin, PHA. So, wala pa tayong masyadong news. Sumabay din siya and then clean-nose niya yung gap kasi naging bullish po yung ating mga traders ngayong araw to. Ayan. So, congrats po dun sa mga hindi na shake out and then nagkaroon ng support dito sa 1.9. So, ngayon, tinatry niya dito sa area natin na to. So, pwede kayo mag-drawing ng Fibonacci kasi bumagsak na to dati. Ayan. So, medyo sakto siya sa Fibonacci level. So, magandang makita kung makalabas siya dyan para ang next na resistance dito na siguro sa around 2.56 or dito sa 2.7 pesos naman. Pero medyo malayo yan. So, yan lang muna yung pinakamalapit na resistance dito sa area na to. Kasi meron siyang gap din. Ito. So, tingnan natin kung kaya niya i-fill yan or makaabot siya dyan sa area na yan. So, sa ngayon, sideways din siya kagaya po ni dito. Meron lang siyang range from 1.9. Tama ba? Yung sinasabi natin last time, 1.95 or 1.9 until 2.5 peso level naman. So, gumanda rin yung gumanda rin yung technicals, nakalabas na sa descending trend lines. Nagkaroon po siya ng higher low formation. Ayan, so maganda yan. Plus, may intention yung MACD na mag-cross over naman. So, volume na rin po yung kulang nitong si PHA naman natin. Okay, so next po natin si DDMPR. So, second day at mukhang hindi maganda yung pinapakita ng mga candles natin. So, net foreign selling pa rin kasi lumalabas pa rin po yung ating mga foreigners. Negative 263.80 million. Ayan, so mukhang wala pa tayong makita sa kanya kung hanggang saan yung price movement nitong si DDMPR kasi dalawang candle pa lang naman. So, tingnan natin sa 5-minute chart kung meron siyang sinasabi. So, bearish pa rin po yung ating mga traders kasi hindi siya makaakyat dito sa ibabaw ng MA9 naman natin sa kanya. Ayan. So, yun po yung abang natin. Sana lumampas doon. Kung trader ka, dapat lumampas siya mga 2.27, siguro 2.28 para maging bullish ulit tayo kay DDMPR. Pero sa ngayon,
yung mga kasama natin is investor mode muna, yung mga may hawak po sa kanya. Kasi yung IPO price natin is 2.25. And then ngayon, nag-close tayo ng 2.24 naman. Ayan. So, yung foreigners talaga yung pumipigil eh. So, sabi nga nila, mukhang nakabili ng mababa yung ating mga foreigners, kaya unload po sila ng unload. So, sa ngayon, hindi ba aakyat yung ating price action sa kanya. So, loss tayo ng negative 0.44%. Okay? So, next po natin si ABA. So, meron ding disclosure itong si ABA. Kasama nga po itong si Green, pero hindi nag-trending si Green. Kasi nga po, nagkaroon siya ng trading halt kanina. So, maganda yung galaw ni ABA kung technical ang usapan kasi medyo nagkaroon po siya ng breakout dito sa descending trend channel. So, kung ito yung channel natin last time sa kanya, so, i-clone natin tong line para makita po natin yung price action. So, ito yung galaw niya last time and then naka-breakout na siya. So, very good. Either sideways na lang siya or yun nga, maghanap siya ng next na resistance level naman. So, ginagawa ko pala dito yung ating Fibonacci. So, pwede mong gamitin to kasi nagkaroon na siya ng mga lows last time. So, itatama ko lang yung location ng ating pinaka-support. So, pwedeng ito. So, currently, nandito siya malapit sa Fibonacci resistance at 1.21 and then kung maganda bukas, asahan mo, i-retry niyang i-test yung ating 1.4 peso level naman. So, medyo malapit na to, 1.25. So, ang hanapin ko na lang yung support dito sa consolidation ng mga candles natin at siguro mga 1 peso, no? Kasi 1.2 yung ating price action naman sa kanya yan. So, maganda yung mas maganda yung technicals nitong si ABA kasi meron siya momentum. Plus, nag-crossover na po yung MACD, then meron tayong volume at catalyst ngayong araw. Pero mahina yung mahina yung net foreign buying, pero at least meron 1.23 million. And then meron tayong 10% na gain. Ayan. So congrats po kasi mukhang hinataw sa sa closing no. So medyo binatak siya ng closing natin. Kaya maganda po yung galaw niya. Pero for the whole day, green naman itong si ABA. So okay po siya. So yung disclosure niya, dalawa sila, si Green Energy at saka itong si Abacor Holding. So memorandum of agreement with Green Energy and ABA subsidiary NEET Incorporated. Ayan. So, meron po silang joint venture. So, hindi ko pa nabasa. So, i-post nyo na lang and then basahin natin siya ng sabay mamaya para maintindihan po natin yung sinasabi. Pero meron silang i-develop na area dito sa may bandang Batangas, food terminal project in a 3-hectare property in Barangay Santa Rita, Aplaya, Batangas City naman. Ayan. So, kaya maganda po yung galaw nitong si Abacor Holdings natin. Si Green hindi nakasabay kasi nga po nagkaroon siya ng trading halt naman. Ayan. So baka bukas yung galaw po nitong si Green Energy. So parehas din po yung yung sinasabi dito. Meron lang siyang gagawin sa kanya mga authorized capital stock. So pwede nating basahin to para ma-observe po natin yung mga discussions nila dito, pero same din lang kung ano po yung agreement kasi joint venture po kay ABA at saka si Green Energy naman natin. Okay, so yun po yung tingnan natin sa kanya. So maganda, kahit meron tayong support sa 1.13, ang magandang gawin sa kanya, kahit na medyo mag-pullback dahil yung COVID cases, mag-stay siya dito sa trend para malaki yung chance i-retry natin i-test ulit yung ating 1.4. Pero ang ganda ng technicals nitong si ABA naman natin. So classic po kasi yung yung galawan naman niya. Okay, next si Apollo. So, hindi gumalaw yung barko natin. So, hindi pa nakausad. So, nag-gain naman siya 1.01% pero may net foreign selling negative 1.58 million. So, medyo matumal yung bangka natin. Ayaw umakyat. Meron na siyang breakout. Meron din siyang higher low. Kaya lang, mahinang-mahina yung momentum ng RSI. So, yung MACD, mukhang taking time din itong si MACD natin na magkaroon ng crossover kasi nga hindi pa magkaroon ng breakout yung ating price action. So, ganun pa rin. Kung ano yung pinag-usapan natin sa kanya kahapon, support 0.1658 and then kung ma-break niya itong resistance sa 0.2, mag-aabang tayo dito sa may gap kasi meron siyang i-close na gap dito at 0.22 peso level naman. Okay po. So, sideways muna itong si Apollo. And then, lastly, si SCC. So, alam nyo na, kaya nagkaroon po siya ng malaking kandila kasi bigla nagkaroon po siya ng declaration ng dividends, 1.25. So, ang closing kasi natin kahapon sa kanya, nasa 12 pesos. So, kung i-compute mo yung biglang binigay na 1.25,
So more than 10% po yung dividends na bibigay ni SCC, which is very very good yan ha. So ang tagal na namimigay ng dividends nitong si SCC. Ang lalaki ng dividends niya so halos mga ganyan 1 peso. So kung dito during this time, halos pares din siya meron din siyang more than 10% ng stock dividend. So sabi nga natin sa mga kasama natin sa Patreon, naka-price in na sa ngayon yung ating dividend sa kanya. Pero hopefully, magkaroon pa siya ng galaw. So tingnan natin bukas ha. So magiging matatag na support natin yung current price na 13 pesos. Kasi ang habol ng iba dyan talaga yung dividends. Ngayon, yung price action is nakadepende na lang po sa sentiment ng ating market. So nagkaroon siya ng breakout sa ating RSI. So maganda yan. And then yung MACD nag-start na po magkaroon ng crossover naman. Ayan. So normally, pag walang catalyst yung isang stocks, nag-stay lang siya dito sa dividend areas natin. Pwede, meron siya mga swing highs, pero hindi siya masyadong umakyat. Unless meron talagang good news sa stocks na to na susunod. Plus, yung sentiment po overall sa market is gaganda po siya. Pero anyway, sige. Kung gumalaw po itong si SCC natin, ang next na resistance is nasa 14 pesos na po itong si SCC naman natin. Ayan. So, hahabol yung iba siguro dyan kasi malaki po yung dividendo and then, saka na lang sila lalabas pag meron na po silang dividends doon sa ating X-date which is X-date April 7. Ayan. So, after pala ng or during the Holy Week po natin itong si dividends po nitong si SCC naman natin. Okay, so daming pumasok na foreigners, 17.29 million plus meron siyang gain na 11% for the day naman. Okay po, so yun po yung ating mga review. Balik tayo sa ating PSEM market. So actually ang expectation ko sa kanya, bago natin nakita yung daily COVID cases natin sa kanya, mauntog na siya dito sa around 6,600 level or siguro mga 6,700 kung medyo bullish siya. Pero dahil doon sa bagong cases na naman, tignan po natin kung ano magiging reaction ng ating market naman. So dito natin makikita kung sakaling magbagsakan bukas ng umaga and then kung sino yung stock na malakas, siya yung magre-rebound naman para sa next week na trading po ulit natin. Pero mind nyo, pagdating po kasi ng Holy Week, may mga holidays, medyo naglalabasan po yung ating mga investors dito sa ating market. So prepared na lang tayo kung okay sa atin na hawakan natin yung mga stocks over the Holy Week holidays naman natin. Okay, so yun lang po yung ating review for today. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account para sa mga news, yung ating mga Facebook account. So check na lang, baka meron ka makuha ang info sa ating mga trade. Yung ating mga Facebook page and then yung ating Patreon account is April 2 pa po yung ating opening naman sa kanya. Okay, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.